Hello everyone, ako si Kuya Mel from Discarding Filipino. Welcome to our very first episode. And today, i-share ko sa inyo kung paano ako kumita ng $72.33 sa pamamagitan ng pagtitrain ng AI dito sa Outlier. Opo, totoo po talagang kumita tayo ng $72.33 dito sa ating PayPal account. Papakita ko sa inyo na ito po at talaga ay pumasok. Wala po tayong puhunan dito. Ang ating tanging pinakapuhunan ay computer at internet connection. So, ipakita ko lamang sa inyo na pumasok po talaga ito. At ito nga po, sa ating PayPal account, $72.33. Kinonvert ko siya from USD to PHP or Philippine Peso. Ang conversion niya is 4,077.43 na atin namang withdraw sa ating GCash account. Hati natin sa 5 discussion para mas madali nyo maintindihan. Una, ang requirements. Ano ang mga kailangan mo para makasali ka rito or kumita ka rin ng pera dito sa Outlier. Pangalawa, ang process, how to, or mechanics. Ito ay ang paraan kung paano ka kikita, ano ang mga dapat mong gawin. Pangatlo, ang pros and cons. Dito, i-discuss natin kung may mga mabubuti bang may dudulot to sa'yo o mga masasama, potential ba to ng scam o ikaw ba ay potential na manakawan dito. Dito ay di-discuss natin sa pros and cons. Pang-apat, ang sabi ng madla, titignan din natin kung ano ang sabi ng mga ibang mga tao, kung sila ba ay nag-a-agree sa sasabihin ko, kung sila ba ay kumita rin, o ako lang ba ang kumita, o meron bang mga hindi kumita rito. At higit sa lahat, at ang panghuli, ang sabi ko, ito ay ang aking final thoughts, kung ito ba ay recommended, kung ito ba ay kikita ka talaga, at kung ito ba ay worth it ng iyong oras. Una, requirements. Ito po ang mga magiging requirements para kayo ay makasali sa Outlier. Kailangan niyo po ng invitation, kailangan niyo po ng laptop or desktop, kailangan niyo ng internet connection, linked account, PayPal or AirTM account. At ipapaliwanag ko po isa-isa ito. Invitation, kailangan nyo na ho ng invitation dahil throwback lamang. Nang ako po ay sumali rito last year, wala pa pong invitation. Ibig sabihin, kahit na sino ay pwede mag-sign up or sumali nang wala invitation. Pero ilang buwan lamang po ang nakakalipas, nagkaroon po ng pagbabago sa kanilang policy na kung saan ay ang may mga invitation na lamang ang makakasali sa Outlier. So, ipapakita ko lamang po sa inyo kung ano po ang mangyayari kung sakaling kayo ay magta-try na mag-sign up ng walang invitation. Ganito po ang error na lalabas. Ang lalabas po ay, sorry, this opportunity is not available in your country. Please check out Outlier opportunities to find a suitable opportunity for you. Ganyan na po ang lalabas na error. So, bali kailangan nyo po talaga na invitation na ngayon. Pangalawa, kailangan nyo po ng laptop or desktop. Hindi po siya gagana sa inyong cellphone, unfortunately. Kailangan nyo po talaga ng isang laptop or desktop. At of course, kailangan nyo ng internet connection. Kailangan nyo rin po gumawa ng linked account kung wala pa kayong linked account. At kailangan po, higit sa lahat, updated ang inyong linked account. At yun po ipapaliwanag mamaya yan kung para saan ang linked account. Pang-apat, PayPal or AirTM account. At ito po ay obvious naman. Ito po ang paraan na kung saan nyo gustong mabayaran or saan nyo gustong ma-receive ang inyong pera. Kung sakali man na kayo ay nagtataka kung paano ko na-discover to or paano ako napunta rito sa Outlier, throwback lang din po, isa pang throwback. Last year, may nag-invite sa akin na isang Indian national sa aking linked account. May nag-send sa akin ng link at sabi niya nga po ay may potential daw po na kumita rito at nakikita niya rin ang profile ko na may potential ako na makapag-contribute sa Outlier. At yun nga po ay binigyan niya ako ng invitation
At ako naman po ay isang IT professional. Kung inyong maitatanong, alam ko rin naman po ang mga dapat at hindi dapat na kiniklik na link. Kaya dun nga po ay trinay ko mag-create na account at makalipas ang 2 o 3 linggo ay ako ay nabigyan na ng mission at nabigyan na ako rin ng task dito na kung saan nag-start na ako magkumita ng pera. Pangalawa, ang process, how to, or mechanics. Kung sakali po kayo ay makareceive na po ng invite mula sa akin man or kung kanino man na membro na po ng Outlier, kayo po ay maaari nang mag-sign up sa ating Outlier website. So dito po ay gagawa kayo ng account, ilalagay nyo po mga basic information about sa inyo, pangalan, email, address, at kailangan nyo rin po mag-submit ng at least isang valid ID. Ako po ay nag-submit ng aking passport dahil ito po ay ang isa sa pinakamabilis na paraan ng pagsa-sign up. At matapos nga po ang paggawa ng inyong account ay kayo naman po ay mag-verify ng inyong account sa pamagitan ng security verification. Meron hong QR code na lalabas sa inyong screen habang kayo ay nasa proseso ng pag-verify ng inyong account. Gamit ang inyong cellphone, i-scan nyo po ang QR code. At ang QR code na po yun ay dadalhin kayo sa isang website na kung saan ay kailangan nyo mag-open ng camera. Ito po ay part ng verification process. So kung kayo ho ay nagve-verify ng account tulad ng first time kayong mag-sign up sa GCash or kahit na anumang mga application na nagre-require ng verification, halos pareho lang po siya nito. Open nyo ang inyong camera at hahawakan nyo ang ID sa harap ng camera. At uutusan ho kayo na ibukas ang iyong bibig o kaya naman ipikit ang inyong mata para mapatunayan na kayo nga po ang account holder at para mapatunayan na kayo nga po ay totoong tao at hindi isang robot or AI. So sabihin natin na natapos nyo na ang security verification at kayo ay natanggap. Kung aking natatandaan ay inabot lamang po ng less than 1 hour para po makumpleto ang lahat ng ito. At sabihin po natin na tapos na kayo mag-sign up na account at na-verify na rin ang inyong account. At ang next step po ay kailangan nyo pong i-link ang inyong LinkedIn account. Opo, dapat po kayo ay may LinkedIn account at recommended po na dapat po ay updated ang inyong profile sa LinkedIn account kasi dito po hindi naman po kayo mag-send ng resume sa kanila. So, bale, ang pinakagagawin nilang basihan para makita kung kayo po ay professional at kayo po ay nararapat nga na qualified na mag-train ng kanilang AI, ay titignan nila ang inyong LinkedIn account. So, bale, ililink nyo lang po ang inyong LinkedIn account at higit sa lahat, at ang pinaka-importante ay ang paglilink ng inyong payment method kung paanong paraan gusto nyo mabayaran. Meron pong 2 paraan para kayo ay mag-link ng inyong payment method. Una dyan ay ang PayPal, which is also yung gamit ko. At pangalawa naman is ang AirTM. So bali, ito po makikita nyo na yung PayPal account ko ay nakalink. At dito po ako nabayaran, pinakita ko po sa inyo kanina yan. Kung wala naman po kayong PayPal, ay pwede rin po kayong gumawa ng AirTM na account at pwede rin po kayong mabayaran dito. So, bali, ito lang po ang kanilang payment method. So, ipapaliwanag ko lang din po kung paano po kumikita ang Outlier sa inyo at kung paano rin kayo kikita rito. So, bali, kayo po ay magtatrabaho para kay Outlier at kayo po ay magtitrain ng AI nila, ng kanilang AI model. So, bali, kung hindi nyo po alam, ang mga AI model ay kanila pong ibinibenta sa iba't ibang mga company. Pero ang mga AI model na to ay kailangan matrain muna. At mahal po talaga ang mag-train ng AI model. Kaya sa ganitong paraan ay humahanap sila ng mga professional na may potential na makapag-contribute sa kanila upang sila ay matulungan na i-train ang kanilang mga AI. Siguro po ay na-experience nyo na rin to kung kayo ay gumagamit ng ChatGPT na kung saan ay minsan ay bibigyan kayo ng 2 sagot ni ChatGPT matapos yung magtanong.
bibigyan ka ng sagot ng set A at set B. At papapiliin ka niya kung ano ang mas gusto mong sagot o kung ano ang mas prefer mo. At kung ang pinili mo ay A over kay B or kaya naman pinili mo si B over ay A, sa ganitong paraan ho ay na-train nyo ang kanilang AI model na mas tumalino. Okay, so bali ngayon ay ililibot ko lamang kayo sa Outlier interface para makita nyo kung ano ang itsura niya. So bali itong part na to, ang home. Dito nyo makikita kung may maibibigay sa inyong task. Ang mga task ngayon ay depende. Bibigyan kayo ng task na mag-train ng AI model or kaya naman sumagot ng mga tanong para ma-train ng AI ang kanilang AI model or kaya naman ay mga iba't ibang klase ng task na kung saan kikita kayo ng dollars. Depende sa inyong hour per or dollars per hour, na nakadepende sa inyong rate na kung saan usually ang rate ay naglalaro sa $4 per hour. Okay. Dito naman sa tab na to sa earnings is kung saan makikita nyo kung yung mga naging kinita nyo. So bali ito po ay last year. Kung mapapansin nyo, ang range niya is from March 18 to March 18, 2025. Ito po yung mga task at mga mission na naibigay sa akin. At ito po ang mga kinita ko sa kanya. So bale, dito po ako po ay naatasan na isang task na tinatawag na math screen. Ang title niya is math screen, kung saan ititrain ko ang kanilang AI model para mas maging mahusay sa mathematics. So bali, dito po babayaran po kayo per minute. At ito po makikita nyo, naka-prorate siya. So bali, $14.10 per hour. So bali, ginawa ko lang siya ng 2 minutes. Natapos ko siya ng 2 minutes, kaya ang binayad sa akin ay 0.14 cents. So bali, pag naipon naman siya, tulad nito, marami naman siya, kaya naipon siya. Ito yung, at malaki rin naman ang kakalabasan. At ang pinakamaganda sa lahat dyan is meron siyang tinatawag na base pay. So bali, ang pinaka base pay ko rito is $40. Ibig sabihin, fixed na siya at madadagdagan na lang siya depende kung gaano karami ang additional task na ibibigay sa inyo. So bali, itong pinaka $40 na to, ito ang pinaka base pay. Imagine niyo siya na parang sumakay ka ng taxi. Di ba meron siyang base pay rate na 40 pesos. Pag sakay mo pa lang, meron ka na, magbabayad ka na agad ng 40 pesos. At yung mga paparating na kilometers is madadagdag siya on top ng 40 pesos na yun. Ganon din po siya rito. At ito po ay napagyan din ako ng pangalawang mission. At ito naman po ay ang math screening expert. At ito ay may base pay na $30. At ginawa ko siya. At actually, lahat po ng ito ay ginawa ko sa loob lang ng isang araw in less than 3 hours. At i-share ko lang din po, ang kanilang payment is every Wednesday PST, ang kanilang payout. So, Wednesday PST, yun ay Tuesday sa Pilipinas. Every Tuesday sila nagpe-payout. Naalala ko siya na natapos ko siya ng Friday. Akala ko mababayaran agad ako ng araw na yon. Hindi siya pumasok ng buong weekend, kaya akala ko scam talaga siya. Pero nung pagdating ng Tuesday na umaga, Philippine Standard Time, is pumasok na yung 4,000 sa akin or yung $72. Itong $72.33, ang base pay ko is $70. Additional pay is $2.33, kaya napakalaking tulong. Ito po.
Kung makikita nyo, no October 2022 to October 29, meron akong 11 tasks at nabayaran ako ng $72.33 sa aking PayPal account. Status is paid. Okay, ito naman pong mission. So, bali, beside po sa mga task na binibigay sa inyo rito sa homepage, is meron pa mga mission. So, bali, bibigyan kayo ng mga additional mission na kung saan kikita rin kayo ng mga potential na additional income. So, bali, dito, nagkaroon ako ng 2 mission. Itong reactivation specialist, kung saan ang base pay ay $40. At ito naman, math screening. Meron ako dito ang base pay na $30. Pareho silang completed na. Itong feedback part na to, itong feedback is task submissions are scored against your project specification. View your task feedback below. So, bali, ito is yung pinaka-feedback lang sa inyo na ni Outlier kung sakaling bibigyan niya kayo ng feedback. So far, wala pa naman akong feedback. Community, gusto ko rin sanang i-discuss sa inyo to, pero for now is temporarily unavailable siya. Maganda tong community kasi marami kayong ibang mga Pilipino na pwede maka-interact at iba't ibang mga lahi. Meron siyang diversity ng culture dito. Makikita nyo na nagtutulungan sila kung ano mga dapat na gawin at ano mga paraan para mas kumita pa sa Outlier. So far, ang kinita ko pa lang is $72.33. Sa enablement naman, ito yung mga listahan ng mga projects na kasali ka. So, bali, may bukod sa mga task pala, meron din po siyang mga projects. So, sabihin natin na naisama ka sa isang project. So, bali sa isang project na yon is pwede kang mabigyan ng mga iba't ibang task na kung saan ay of course kikita ka ulit. Itong mga project na to is ito yung mga ito yung mga task na nabigay sa akin nung bago ako. So bali kasama na rito yung task na pag link mo ng iyong LinkedIn account, ng pagkumpleto ng iyong information sa onboarding, at yung binabanggit ko kanina na kailangan niya mag-take ng security onboarding na kung saan i-verify nyo ang sarili nyo. At dito na nga po nabigyan ako ng pinakauna kong task. At ito, bago lang to, itong kanilang playground. Hindi pa ako medyo familiar dito. Bago lang po kasi talaga to. Okay, so probably di-discuss natin to later on or sa mga susunod na discussion. Anyway, hindi mo naman po kailangan talaga maghantay kung kayo po ay hindi nyo naman po talaga kailangan maghantay sa Outlier lang na mabigyan kayo ng task at maghantay na mabigyan kayo ng mission. Kasi kung kayo po ay pupunta sa Outlier website, makikita nyo po na pwede na kayong mag-apply. So, bali, punta lang kayo sa outlier.ai, view opportunities, at dito po ay makikita nyo yung mga opportunities na ino-offer nila. Okay, so bali, ito po yung lahat ng opportunities. Meron tayong 528 ngayon. Later, mag-a-apply ako rito. Pero, I would recommend na i-filter nyo yung location kasi po, hindi po lahat yan ay pwede nyong applyan. Halimbawa, tulad nito, AI Math Trainer, remote, pero sa United States siya. Kung hindi ka naman located sa United States, well, hindi ka naman nila tatanggapin dyan. So, bali, i-filter po natin siya into Philippines na makita natin kung ano yung mga pwede natin applyan. So, bali, ito yung mga pwede natin applyan. Pwede tayo mag-apply sa AI Writing Evaluator and Trainer, Remote Philippines, Specialist, Biology Expert sought for AI Training,
Remote siya sa Egypt, Indonesia, India, Philippines. Chemistry expertise sought for AI training non-US. Remote siya kasama Pilipinas. Clinical medicine expert sought for AI training. Magte-train ka ng AI nila for clinical medicine purposes. Music expert, Philippines. Physics expert, Philippines. Okay. So, bali, hindi po porkit na makikita nyo na lahat yan Philippines is lahat yan pwede nyo na applyan. Of course, applyan nyo lang din po kung ano po yung nararapat sa inyong expertise. Kasi, pwede nyo naman po siyang applyan, pero most likely, hindi po kayo matatanggap. Okay? So, bale, for example, ikaw ay isang medical professional. So, I think na qualified ka rito, pwede ka mag-apply dito. Sabihin naman natin na isa kang chemical engineer. So, pwede ka mag-apply rito. Pero kung isa kang generalist, halimbawa tulad ko, na isa rin akong generalist, so bali, ay ibig sabihin nun ay expertise, wala siyang specific expertise, pwede siyang kahit para kanino. So bali, pwede ka dito mag-apply AI writing evaluator and trainer. So bali, yan, pwede ka mag-apply dyan. Okay, check din natin yung global. Okay, so bali itong mga global na to. So bukod sa mga Philippines, sa mga naka-filtered specific sa country ng Philippines, pwede nyo rin i-check itong global. Kasi kung hindi siya naka-specified sa isang country, ibig sabihin, pwede ka rin mag-apply dyan. Pwede lang sa halimbawa katulad nito kasi specifically mentioned Korea or Vietnam. So, itong mga to, pwede nyo pong applyan yan. Again, as long as hindi siya naka-specify sa isang country, then pwede po kayo mag-apply dyan. Okay, so bali, dito naman tayo sa pros and cons. Una-una sa lahat sa pros is, I think, okay siya kasi wala ka naman puhunan, hindi ka naman naglabas ng pera, at higit sa lahat, napakadali niya lang. So, barayali, biruin mo, sa loob lang ng less than 3 hours is nabayaran ako ng almost 4,000 that time. So, bali, ipakita ko lang sa inyo na nabayaran talaga tayo ng $72.33 or more than 4,000 for working for training an AI less than 3 hours. So, bali, saan ka ba naman makakakita nang babayaran ka ng 4,000 para mag-train ng AI sa loob ng isang araw? Hindi nga siya masasabing isang araw kasi less than 3 hours nga. Saan ka ba naman ba makakita ng trabaho na gagawin mo lang sabihin natin ng 3 oras pero babayaran ka na 4,000? Kaya, part siya ng pros. Another part ng pros is hawak mo ang oras mo. Pag nabigyan ka ng mission dito, meron kang at least 7 days para matapos mo yung mission mo. Hawak mo ang oras mo. Anytime pwede mong balikan yung binigay sa'yo na task or inassign sa'yo na task. Anytime pwede mo siyang tapusin, pero I would recommend na tapusin niyo siya as much as possible, as early as possible, kasi baka mawala sa isip nyo. May kakilala ko na nawala sa isip niya, sayang naman, di ba? At another pros is better talaga siyang side hustle kasi hindi siya makakaapekto ng kung meron ka man trabaho. Ang maganda siyang side hustle kasi tulad nga nun, anytime pwede mo siyang trabahuin pag nabigyan ka ng task or mission. Pagdating naman sa cons, ang masasabi ko is hindi siya tipo ng trabaho na pwede mong ipalit sa regular job mo. Kasi hindi mo controlled kung kailan ka mabibigyan ng mission or ng task.
wala kang control sa part na yon. Kung kailan ka lang nila bigyan ng task, nagbasa tayo sa Reddit about dito, meron mga nabibigyan on a weekly basis, kada linggo, meron nabibigyan na kada buwan, meron din naman nabibigyan ng every 3 months or 6 months. So, bali ako, kailan ako huli nabigyan? October. So, bali, almost 6 months na, hindi pa rin ako nabibigyan. Siguro dahil medyo busy rin ako sa trabaho ko ngayon. Ngayon ko lang uli na bisita to. At nag-expect lang ako ng email nila kung sakali mabibigyan ako ng mission. Kasi anytime na mabibigyan ka ng mission pala, just to mention, anytime na mabibigyan ka ng mission or kaya naman task, magno-notify siya sa email mo na may mission or task na na-assign sa'yo at nakalagay din doon yung deadline kung kailan mo siya dapat tapusin. So, hindi siya yung tipo ng sideline na completely papalitan yung trabaho mo o yung main source of income mo. Oo, maganda siya, malaki ang kita niya, pero inconsistent siya. So far, nag-check tayo sa Reddit. So far, ayun lang naman ang nakikita kong cons sa kanya and no other than that. If sa tingin nyo, kung kayo ay nakapag-try na rin ito before, or kayo ay currently nag-work para ka-outlier and meron kayong ibang napansin bukod sa mga nabanggit ko, feel free to comment down below at babasahin ko po yan at i-discuss ko sa ating next discussion. Pang-apat, ang sabi ng madla. So, bali dito ay hihimayin natin at papakiramdaman natin kung ano ba ang masasabi ng ibang tao bukod sa akin. So, bali, tumingin tayo sa Reddit at tinignan natin kung ang outlier ba ay legit, outlier AI ba is legit or not. So far, pag binasa nyo rito, base sa aking mga nabasa, ang usually at commonly complaint talaga is matagal siya magbigay ng task or mission sa iba. Meron din naman na mga professional na nagsasabi na nabibigyan sila ng mga task at ng mga missions or projects on a weekly basis. At ang isa sa napansin ko rito is nakadepende ang mga mission and task sa iyong profile. Mas mataas mas maganda ang profile mo sa iyong LinkedIn, mas marami kang achievements, mas better ang opportunity na binibigay ni Outlier. Kasi meron ako isang nabasa rito na according to him, hindi naman natin mabe-verify kung talagang siya ay kung ano man ang kiniklaim niya. According to him, isa siyang doctor and siya ay nabibigyan ng task almost weekly and umaabot sa almost $2,000 ang kinikita niya kay Outlier every month. So, bali $2,000 is not bad kahit nasa US ka. Lalo pa ako nasa Pilipinas ka kasi ang $2,000 times 57 sa Philippine peso is more than 100,000 pesos monthly. So, bali kung meron kang 100,000 monthly, malaking tulong talaga siya. Hindi lang malaki, sobrang laking tulong niya kasi tanggapin natin at aminin natin, maliit talaga ang pasahod sa Pilipinas. Lalo na kung hindi ka nasa matataas na posisyon tulad ng supervisor or kaya naman managerial position, hindi naman talaga papalo yan ng 100,000. So, balik kung babasahin natin ang comment ng ibang tao, is Outlier AI legit? Yes, I've always gotten paid for my work. I won't speak for everyone on here though. Be forewarned, communication on this platform is horrendous. If you can get assigned to a good TL, team leader, or supervisor on Slack, knows what they are doing and is helpful, it will make a word of difference.
Also, the key is establishing yourself on the platform and having a good quality. I put the I put in the quotes because it's subjective to what Scale AI, owner of Outlier, determines to be a good quality. I started on remote task, also owned by Scale, over a year ago, and migrated to Outlier. It's been steady income for me as part of as part-time gig. I was on a lot of censored task in the beginning though. Okay, so bali so far maganda naman daw ang um, experience ni Masterload 6079. And then kung babasahin yung iba pa rito, usually talaga tulad nga na nabanggit ko, ganun ang kanilang complaint. Matagal siya magbigay, pero pag ikaw naman ay na-establish mo na yung sarili mo, on a weekly basis na. So, good luck sa atin sa mga gustong sumali sa Outlier. At isa pang paraan para atin ay i-double check kung legit ba si Outlier is gagamit tayo nitong Trustpilot website na kung saan para siyang Glassdoor at pwede mong i-check dito yung mga website na kung sa tingin mo ay potential scam or kung ito ba ay trusted na website. So far, ang standing niya ay 3.0 average. Meron siyang 1-star review. Meron din naman siyang 5-star reviews. Halos magpantay lang yung 5 stars sa 1-star kaya siguro average siya. Work as a contractor here doing work. I've taken a skill assessment and they give me questions without even informing you what subjects will be covered so you can be studying. 2 minutes question hard. Okay. Tignan natin lahat na napakaraming reviews. At yung mga highlight, at least yung mga highlight lang ng mga pangit at magagandang reviews. Outlier goes out of its way to beg for 5-star review to try and control the narrative. It's really pathetic, but what you can expect when their parent company Scale your parent company Scale unironically calls their employees Scalians. Pretty cringy, right? By the way, which Outlier is part of is currently being investigated by the Department of Labor for employee of misclassification, unpaid wages, and worker relation. Simply Google Scale AI and you'll find dozens of articles about this. If you're going to work here, I would only do to spam and make money from their organization. They give spammers millions of dollars anyway, so why not chase the bag? Okay, sa bali dito naman tayo. I work as a contributor and primarily work in image generation. I love this gig. It pays well and pays on time. The work is challenging for me and constant evolution keeps it interesting. In addition, it has flexible hours and it has essential for me. Basically, this is a perfect side gig for primary gig anyone who needs flexible like a challenge. 4-star. I enjoy doing Outlier. The contract work by nature is a bit sporadic. It's incorrect to think that it's a full-time job, but it's better considered it's a second income that varies. I made over 17,000 in a year and have sometimes 2K a month, but more often less. The quality of the work varies by the project, but if you're patient, you can do well on this platform. Okay. Alright, so far, hati ang opinion ng mga tao pagdating sa Outlier.ai at ako naman na magtatanong sa inyo kung kayo ay
nag-try na ng outlier before, ano ba siya para sa inyo? 1 star ba siya or 5 star? Okay, so bali para sa ating final thoughts, okay, so bali para sa ating final thoughts, kung ito ba ay recommended ko, ito ba ay potential scam, ito ba ay worth it ng inyong time, ang masasabi ko ay I would recommend ang outlier kasi tulad ng mga nabanggit ko nung una, maganda siyang side hustle, wala naman mawawala sa inyo, hindi ka naman maglalabas ng pera, wala naman kukunin sa inyo, though meron siyang mga nabasa ako ng mga unfair labor practices kasi parang ang nangyayari is si outlier ay binabayaran ka ng less than ng dapat na kinikita mo. Pero kung sa inyo ay okay lang na mabayaran kayo ng less than ng kung ano dapat ang kinikita nyo ba, is I would recommend na ituloy nyo. Pero kung sa tingin nyo na unfair yon, then I would suggest na wag na kayo magtuloy kay outlier. Pero kasi tayo ay nasa third world country, Philippines, na kung saan ang dollars is, if you convert the dollars into our local currency, automatic magiging plus or times 50 agad siya. So bali, yung maliit na bagay sa kanila is napakalaking bagay sa atin kasi yung dollars, every dollar nila is magta times 57 pagdating sa atin. So badly sa ating mga Pilipino is malaki na yon. Kung ano pa ba, compare pa kung ikaw ay kumikita ng around $2,000 per month, tulad ng isang nabasa natin kanina na kumikita siya ng around $2,000 monthly at over $17,000 na per year. So, ang final thoughts ko is I would recommend outlier. Hindi dahil sa patas si outlier, dahil meron tayong mga nakikitang mga bad reviews, dahil worth it siya ng oras nyo. Kasi ilang oras nyo lang naman siya tatrabahuin and kikita kayo na malaki. And I think na bihira yung opportunity na dumadating na tulad nito. So, why don't we give it a shot? Okay, so that's about it for me. Kung gusto niyo pang makapanood ng mga gantong klase ng content na kung saan pwede kayong kumita at pwede kayong magkaroon ng potential na extra income or side gigs or side hustle, ay mag-follow, mag-share, mag-like and subscribe na sa aking channel. I-share nyo rin to sa inyong mga kaibigan, classmate, at mga mahal sa buhay kung gusto nyo rin silang kumita at na tayo ay sabay-sabay umangat sa buhay. Kung kayo rin ay may kasalukuyang nakikita o ginagamit na mga tools, software, or application na sa tingin nyo ay kayo ay potential nakikita or kaya naman potential na scam or gusto nyong ipa-review sa akin, mangyari lamang na kayo ay mag-message, i-mention nyo ako, or kaya naman i-comment down below nyo at atin iyang i-review, i-fact check, ating titignan kung ito ba ay totoong kikita ka ng pera or ito ay isang scam at ikaw ay nagsasayang lamang ng iyong oras. Muli, ito sa Discarding Filipino, sabay-sabay tayong kumita ng pera.